Ang susunod pong katanungan ay galing kay Romel. Ito po ang nilalaman ng kanyang email. Bishop, gusto ko lang po na tulungan niyo ako sa kaunting katanungan. Hindi ko po kasi kayang sagutin eh. Una, kung isa kang hari o pinuno ng isang lugar at may giyera na mangyayari o may nagtatangkang sakupin ng iyong kaharian, ano po sa tingin ninyo ang gagawin ninyo? Sa laban na yung nakataya doon ang lahat ng meron kang kayamanan, karangalan, prinsipyo, at higit sa lahat, ang buhay ng mamamayan mo. Aatras ka ba para sa buhay ng mamamayan mo o lalaban ka para sa mga mamamayan mo? Ikalawa, bilang isang matalinong hari, sa tingin mo po ano ang bumubuo sa isang kaharian? Ikatlo, totoo hubang kaduwagang matatawag o katalunan ang umatras ka sa isang laban? Bilang isang matalinong hari, dapat mong isaalang-alang ang buhay ng nakararami. Bilang isang matalinong hari, dapat kang magdesisyon na hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Di ba tama po? Sana po matutulungan po ninyo akong sagutin ang katanungan kong ito. Nagmamahal, Romel. Romel, medyo may pagkakomplikado ang iyong mga tanong, no? Lalo na't hindi naman kasi ako hari at hindi ko alam ang karanasan ng pagiging hari. Pero parang ang aking nababasa sa tanong mo ay parang may ugat doon sa isang tinuro ni Jesus na sinasabi niya na kung ikaw ay hari at ikaw ay may kalaban na iba pang kaharian, titignan mo muna kung ilan ba ang iyong sandata, ilan ba ang iyong tauhan, at kung kayo naman ay walang kakayahan, makipagkasundo ka para hindi malaki ang perwisyo. Siguro yun ang isang batayan nitong tanong mo. At ang tinuturo doon ni Jesus ay ang ating pakikipag-ugnayan, lalo na sa mga affairs of the world, kailangan ng wisdom and prudence. Hindi po pwede na para lamang sa yabang o para mapatunayan ng sarili ko ay I will become reckless. At sa bandang huli, hindi lamang naman ako ang mapeperwisyo, kundi ang iba pang tao. Yung prudence and wisdom. Ikalawa, yung bang parang aatras ako, yan ba ay betrayal, pagtataksil sa aking nasasakupan? Depende nga, no? Merong pag-atras na marangal. Meron kasing pagkakataon na ang pag-atras naman ay kaduwagan. Ang marangal na pag-atras ay yung nakikita natin halimbawa sa mga martir, sa mga santo, at pati kay Jesucristo. Kung titingnan natin, si Jesus ay talunan, nadakip siya, hinubaran, pinaratanganan ng hindi totoo, hanggang siya ay mapatay. Talunan sa tingin ng mundo. Pero sa tingin ng pananampalataya, yun ang lakas. Akala lang natin ang lakas na ipapakita sa pagsigaw, pagbabaril at konfrontasyon. Mas malakas ang tao na sa kapakumbabaan, handang tumahimik, hindi siya matalo ng kanyang kalaban. Pero ginagawa niya sa tahimik na pamamaraan. Ganyan tayo nailigtas ni Jesus. Sa mata ng mundo, talunan. Sa mata ng Diyos, muling nabuhay.